Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danino Wamar at shoutout kay DM3XT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2776 hanggang 2800. Araw ng pagpupulong ng Chamber of Commerce. Maagang bumangon si Nanggang Chenkyu at naghanda. Para sa pamilyang Han, ang pagtitipon ng Kamara ng Komersyo sa taong ito ay napakahalaga. Sa ilalim ng sitwasyon na ang pamilyang Han ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan, kailangang humanap ng paraan si Nanggang Chenkyu upang pasayahin ang pamilyang Han. Kung gaano karaming mga kaalyado ang makukuha niya sa pagtitipon ay maaaring matukoy kung gaano kalakas ang mababawi ng pamilyang Han. Matagal nang hinihintay ni Nanggang Chenkyu ang araw na ito, kaya ayaw niya ng anumang aksidente. Pagkatapos magbihis, wala pang 8:00, dumating si Nanggang Chenkyu sa silid ni Hanjun. Bilang susunod na henerasyon ng pamilyang Han na pinahahalagahan ni Nanggang Chenkyu, napakahalaga rin ng pagganap ni Hanjun sa party ngayon. Kailangang ipaalam ni Nanggang Chenkyu sa mga taong iyon na kahit walang hantian niyang ang pamilyang Han, may makakasuporta sa pamilyang Han sa hinaharap. Sa oras na ito, natutulog pa rin si Hanjun. Para sa kanya, kahit pumasok siya sa paaralan, kailangan niyang maghintay hanggang natural siyang magising. Bukod dito, nagbukas ang paaralan ng isang berdeng channel para sa kanya. Gaano man siya kahuli, hindi mapaparusahan si Hanjun. Karaniwan, si Nanggang Chenkyu ay talagang ayaw na abalahin ang panaginip ni Hanjun, ngunit ngayon ay isang espesyal na araw. Mapapagising lang siya ni Nanggang Chenkyu. Junior. Dumating sa kwarto, pumunta sa kama. Nanggang Chenkyu whispered. Hindi ako naglakas loob na magsalita ng masyadong malakas sa takot na matakot ang magaling niyang apo. Nakatingin kay Hanjun, na natutulog na nakapikit, halos isulat ni Nanggang Chenkyu ang dalawang salitang, spoil, sa kanyang mukha, ngunit hindi niya magalang na tinatrato ang Aaron. Junior, bumangon ka na dali. Ihahatid ka ni Lola sa Chamber of Commerce party ngayon. Sabi ni Nanggang Chenkyu. Naiinip na lumingon si Hanjun. Ayaw niyang alagaan si Nanggang Chenkyu. Walang pakialam si Nanggang Chenkyu, tinapik niya ang likod ni Hanjun at nagpatuloy, ayaw kang abalahin ni Lola sa pagtulog, pero maari ka bang magkamali ngayon at gumising ng maaga? Naagrabyado. Paano katawa-tawa ang dalawang salitang ito? Kakagising pa lang nito. Isinasaalang-alang ito ni Nanggang Chenkyu bilang isang karaingan. Kung ikukumpara sa paggamot ni Aaron sa tahanan ni Han, bagay ba ang gumising ng maaga? Hindi pa rin pinansin ni Hanjun si Nanggang Chenkyu, direktang itinago ang kanyang ulo sa kobrekama. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang galit si Nanggang Chenkyu. Sa halip, malumanay niyang pinayuhan, masyadong mahalaga ang araw ngayon, basta't handa kang bumangon. Babayaran ka ni Lola, kahit anong gusto mo. Panipi, talaga. Lumabas si Hanjun at tinanong si Nanggang Chenkyu. Siyempre totoo. Kailan ka ba niloko ni Lola? Ayaw sabihin ni Nanggang Chenkyu iyon para sa kahilingan ni Hanjun, hanggat ayaw niya ang mga bituin at buwan sa langit, tutulungan siya ni Nanggang Chenkyu na gawin ang lahat. Gusto ko ng sasakyan, sabi ni Hanjun. Matagal nang binanggit ni Hanjun ang bagay na ito kay Nanggang Chenkyu. Ang pagnanais ng sports car ang matagal nang pinapangarap ni Hanjun.
Dahil nakita niya kung gaano kagwapo ang mga adultong kaibigan sa paligid niya na nagmamaneho ng mga sports car, at kung gaano karaming mga babae ang handang magkusa na sumakay sa kotse, kaya maagang nagsimulang magpantasya si Hanjun tungkol dito. Ngunit dahil sa kanyang edad, hindi pumayag si Nangang Chenkyu. Kung tutuusin, lubhang delikado ang pagpunta sa kalsada ng walang lisensya sa pagmamaneho. Ito ay dapat na isang kahilingan na tatanggihan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggo si Nangang Chenkyu. Talaga, Lola, gusto mo ba talagang bigyan ako ng kotse Hanjun na nasa sabik kaagad, walang tulog? Simula na nga ako si Lola sa iyo, maaari ka pa bang magbakasyon, ngunit ngayon, kailangan mong makinig sa mga salita ni Lola. Si Nangang Chenkyu ay walang magawa. Well, makikinig ako sa lola ko ngayon. Kahit anong gusto mong gawin ko. Pumalakpak si Hanjun at sinabing, bumangon ka at magpalit ka ng damit. Hinihintay ka na ni Lola sa labas. Nang matapos si Nangang Chenkyu, lumabas siya ng silid. Humimik si Hanjun, hindi pa banggitin kung gaano siya kasaya, at nagsimula pa siyang magpantasya tungkol sa pagmamaneho ng sports car at ilabas ang magagandang kapatid na iyon para sa isang nakasakay. Pa rin si Nangang Chenkyu sa bagay na ito, ngunit sa oras na ito, pakiramdam niya ay wala siyang pagpipilian, dahil kailangan niyang hayaan si Hanjun na makinig sa kanyang sariling mga salita sa oras na ito, at ayaw niya, napilitin si Hanjun, huwag na lang tretuhin si Hanjun ng labis na paraan, kaya ang tanging paraan ay ang pagsang-ayon sa hiling ni Hanjun. Ang ganitong uri ng walang katotohanan na ideya, malamang na si Nangang Chenkyu lang ang magkakaroon, at mula sa aspetong ito, makikita natin na ang Nangang Chenkyu. Ang paghanga kay Hanjun ay umabot sa isang kakilakilabot na antas. Na gustong bilhan siya ng kotse ni Nangang Chenkyu. Sa oras na ito, tumayo rin sina Hancheng at Shijing. Nay, gising na ba si Hanjun? Tanong ni Hancheng kay Nangang Chenkyu. Oo, nagpapalit ako. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Hancheng. Alam niya kung gaano kahirap hayaang bumangon si Hanjun. Ngayon, talagang maagang gumising si Hanjun. Tila ang bait pa ng lalaking ito at alam niyang importanteng araw ang araw na ito at hindi maaantala. Ang hindi alam ni Hancheng ay tumayo si Hanjun, ngunit binili ito ni Nangang Chenkyu kapalit ng isang sports car. Isang pamilya ng 4, nakaupo sa restaurant na kumakain ng almusal, ang eksena ay magkatugma. Bagamat isang tao ang nawawala, ito ay nagpaparamdam pa rin sa mga tao na ito ay isang kumpletong tahanan. Tila sa puso ng lahat, ang Aaron ay walang timbang. Lola, gusto ko ng Ferrari. Biglang sinabi ni Hanjun kay Nangang Chenkyu, bata, anong klaseng Ferrari ang gusto mo? Kaya mo bang magmaneho hanggang sa ikaw ay matanda? Tinitigan ni Hancheng si Hanjun at sinabi. Si Hanjun ay hindi nagpakita ng kahinaan upang bumalik sa pagtitig sa isang mata, sabihin, nangako na sa akin si Lola, kung ano ang kaugnayan mo sa iyo. Tapos na sabihin, si Hanjun ay bumalik lalo na upang umikot ang ulo, kay Nangang Chenkyu para sabihin, Lola, ang ibig mong sabihin. Oo, ano ang ipinangako sa iyo ni Lola, paano niya masisira ang kanyang pangako? Sabi ni Nangang Chenkyu. Nagulat si Hancheng at ang kanyang asawa nang marinig nila ito, Nanay, nangako ka ba sa kanya na hindi makapaniwalang tanong ni Hancheng, nakapagdesisyon na ako? Huwag mong sirain ang magandang mood ko, mahinahong sabi ni Nangang Chenkyu. Libu-libong salita ang nasa puso ni Hancheng, ngunit nang makita ang malamig na ekspresyon ni Nangang Chenkyu, hindi siya makapagsalita. Gusto niyang pabulaanan si Nangang Chenkyu at pigilan si Nangang Chenkyu na gawin ito. Ngunit napakalinaw ni Hancheng sa kanyang puso na hanggat ito ang desisyon ni Nangang Chenkyu, hindi siya kwalipikadong baguhin ito. Pero 14 years old pa lang si Hanjun ngayong taon. Paano siya makakabili ng kotse? Palihim na sinisipa ni Shijing si Hancheng sa pag-asang makakahanap si Hancheng ng paraan para pigilan ito. Kung hindi niya maisip kung gaano kalaking problema ang aidudulot ng sasakyang ito kay Hanjun. Ngunit ang walang magawa na si Hancheng, dahan-daang bumantong hininga upang ipahayag ang kanyang saloobin, ayoko, ay hindi ng ahas at hindi kaya. Sa kabilang banda, hindi nagmamadaling bumangon si Han Sanchen hanggang alas 9, at pagkatapos ay dahan-daang naligo. Ngayon ang unang araw para ipaalam niya sa buong Yanjing business siya. Ito ay dapat na isang napakahalagang araw, ngunit hindi ito pinansin ni Han Sanchen.
Dahil kahit wala itong Chamber of Commerce gathering, sandali lang at nakilala siya ni Yanjing. Sa custom suit, tinulungan siya ni Qinlin na maghanda. Ang Aaron, na nakatayo sa harap ng salamin, ay mayroon ng lasa ng gilas. Bagamat bata pa ang kanyang mukha, hindi sapat ang kanyang mga mata para sa kanyang mga kapantay. Nangang Chenkyo, ang panghihinayang mo, simulan mo na ngayon. Mahinang sinabi ni Aaron sa harap ng salamin na ang ginawa niya ay ipaalam kay Nangang Chenkyo ang kanyang pagkakamali, ngunit alam ni Aaron na hindi ito madali, dahil hindi ganoon kadaling baguhin ang katigasan ng ulo ni Nangang Chenkyo. Sa mundong ito, iisa lang ang makakapagpabago ng ugali ni Nangang Chenkyo. Si Han Tianyang iyon. Kaya lang, nasa gitna pa rin ng mundo si Han Tianyang. Ang Aaron ay walang oras upang harapin ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, malapit na mag-alas 10. Hindi nagmamadaling lumabas ang Aaron. Ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, nakita ni Aaron si Wuzin na nakatayo sa harap ng kanyang bahay, at tila hindi maikli ang oras ng paghihintay. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Aaron kay Wuzin. Hindi mo pa ako napapatawad. Nang makita ni Wuzin ang Aaron, nagulat siya. Ang maliit na lalaki sa isang suit ay may isang uri ng gwapong pakiramdam. Kung lumaki siya in the future, hindi ko alam kung ilang babae ang mahuhulog sa kamay niya. Kahit ngayon ay nakita ni Wuzin ang Aaron, magkakaroon siya ng isang uri ng tibok ng puso na pakiramdam. Aaron narinig ito, ngunit isang ngiti, sinabi, hindi ko sinisi sa iyo, kung paano patawarin ang isang sabihin, at ito ay kapag, hindi ka pumunta sa trabaho. Sinadya ni Wuzin na humingi ng day off ngayon, para lang makabawi sa Aaron, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagpunta sa trabaho. I asked for leave. I'll invite you to dinner today. Kung hindi ka nangako sa akin, hindi mo ako mapapatawad, sabi ni Wuzin. I really can't promise you that I have something very important today. As for the meal, I'll talk about it another day. Sabi ni Aaron. Matapos marinig ito, ang mga mata ni Wuzin ay napuno ng luha. Hindi ka ba nahihiya na lumuha sa harap ng isang bata? Sabi ng Aaron. Sa isip ni Wuzin, matagal na niyang hindi itinuring na bata si Aaron, dahil ang maturity ng Aaron sa harap ni Zhou Sheng ay hindi talaga kayang gawin ng isang bata. Walang dapat ikahiya. Hindi natural sa mga babae ang umiyak sa harap ng mga lalaki, sabi ni Wuzin. Aaron sighs. Malaki ang pinagbago ng ugali ni Wuzin, inaasar niya ito noon bilang isang maliit na kapatid, ngunit ngayon ay tinatrato na siya bilang isang lalaki. Ngunit gayunpaman, hindi makaligtaan ng Aaron ang Chamber of Commerce party dahil kay Wuzin. Mayroon talaga akong napakahalagang bagay ngayon, at kailangan kong lumabas kaagad. Kung kailangan mo akong pigilan, maantala mo ang mga importanteng gawain ko. Ito ay hindi lamang magpapapatawad sa iyo, ngunit lalo pa akong galit sa iyo. Sabi ni Aaron. Umiling si Wuzin at sinabing, ano ang magagawa mo? Bakit, sa iyong paningin, hindi ba ako karapat-dapat sa negosyo? Ang Aaron ay medyo naiinip, at si Wuzin ay medyo walang ingat, na nagparamdam sa kanya ng kaunti. Nang marinig ito, umiling si Wuzin. Si Aaron ay isang tao na maaaring humingi ng tulong kay Yang Wanlin. Paanong hindi siya karapat-dapat sa negosyo? Hindi ko sinasadya. Naisip ko lang na nagdadahilan ka para tanggihan ako, sabi ni Wuzin. Hindi na nagsalita pa si Aaron at nilagpasan si Wuzin. Biglang naramdaman ni Wuzin na nawalan siya ng gana sa kanyang puso, at kahit papaano ay tila may nawala sa kanya. Nang pumasok si Aaron sa elevator, hindi napigilan ni Wuzin ang paghikbi. Bumaba sa hagdan, pumunta sa labas ng komunidad, ang kotse ni Qinlin ay matagal nang naghihintay dito. Bilang driver ng Aaron ngayon, hindi siya nang ahas na magantala. Halos 2 oras na siyang naghihintay, ngunit hindi siya nang ahas na magreklamo tungkol dito. Boss, dumiretso ka na sa Triumph Hotel. Tanong ni Qinlin. Ang venue ng Chamber of Commerce party ay ang Triumph Hotel, na isang 5-star hotel. Direktang sakop ng sponsor ng party ang buong banquet floor ng Triumph Hotel, na medyo isang kamay. Oo, ang Aaron ay malumanay na dapat at pagkatapos ay magpatuloy sa pagsasabi, tulungan mo akong makahanap ng tirahan. Nagsalita lang ng magandang salita si Qinlin, hindi na naglakas loob na magtanong pa. Sa oras na ito, ang banquet floor ng Triumph Hotel ay nagtipon ng malaking bilang ng mga tycoon sa Yanjing Shopping Mall upang mag-chat sa mga grupo.
Ang mga taong maaaring magpakita dito ay pawang may kaya. Wala silang 10-figure na asset, at wala rin silang qualification para pumasok. Siyempre, iba-iba ang pagkakakilanlan dito. Kung mas mayaman ang mga tao, mas mataas ang kanilang katayuan. Magiging mas masigla ang mga mambabala sa kanilang paligid. Kinuha ni Nangang Chenkyu si Han Cheng at binati ang maraming matandang kaibigan ng pamilyang Han. Ngunit nakikita ni Nangang Chenkyu na ang kanilang saloobin sa pamilyang Han ay mas malamig kaysa dati. Isa pa, napakasimple lang nila. Alam ni Nangang Chenkyu na ito ay dahil namatay na si Han Tianyang, kaya maraming tao ang hindi na handang bigyang pansin ang pamilya Han. Bukod dito, may krisis sa pagunlad ng pamilyang Han. Sa napakalupit na lugar gaya ng shopping mall, halos imposibleng mangyari ang magagandang bagay tulad ng pagpapadala ng uling sa nyebe. Karamihan sa mga tao ay handa lamang magdagdag ng icing sa cake. Siyempre, mas marami ang gustong kunin ang pagkakataong ito para direktang talunin ang pamilya ni Aaron. Kung tutuusin, si Yanjing ay isang piraso ng taba. Kung walang kakompetensya, makakakuha si Yanjing ng mas maraming langis mula sa sarili nitong mangkok, Nangang matandang babae. Sa oras na ito, si Yao Yuhai, kasama ang kanyang tasa ng alak, ay nagkusa na pumunta sa Nangang Chenkyu at sinabi. Si Nangang Chenkyu ay tumingin kay Yao Yuhai. Siya ay medyo nalilito. Karamihan sa mga tao sa party ay hindi nagsasabi hello sa kanya. Kahit siya ay mainit ang mukha at malamig ang puweten, pero bakit si Yao Yuhai ang nagkukusa na makipag-usap sa kanya kung hindi siya pamilyar sa kanya? Yao Dong, narinig ko na ang iyong anak ay may problema kay Yao. Ang kakayahan ni Dong, ito ay nalutas na ngayon. Ang mga salita ni Nangang Chenkyu ay higit pa o hindi gaanong nakakabigay puri, na nagpapakita na ang pamilya Yao ay nasa kanyang puso at karapat-dapat na ligawan, bagamat ang bagay ay nalutas na. Hindi ko ito kakayahan na gawin, ito. Ngunit isang kaibigan ko, nakilala mo rin. Nakangiting sabi ni Yao Yuhai. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!